May bata ka bang kasama sa bahay? Importanteng mapanood mo ito. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin ang mga red flags na pwedeng mapansin na meron na palang problema sa paningin ang mga bata. Ang mga paningin ng mga bata ay unti-unting nagde-develop habang sila ay lumalaki. Dahil hindi naman yan malinaw kaagad kapag panganak pa lamang nila. Aabutin ng mga 7 years old bago sila makakita ng normal or 20/20 vision. At kahit malabo ang paningin nila ay hindi naman sila makakapagreklamo dahil hindi naman nila alam na malabo na pala ang paningin nila. Pero pwede natin ito mapansin sa kanila habang sila ay lumalaki na kailangan ay mahuli kaagad. Kaya ito ang mga red flags na pwedeng senyales na may problema na pala ang mga paningin nila. Una dyan ay yung pagkaduling or pagkabanlag or yung tinatawag na crossed eye or strabismus, na kung saan nagkakaroon ng pagpaling ng isang mata or dalawang mata sa magkaibang direksyon. May video na akong nagawa about strabismus na pwede niyong panoorin. Kailangan itong mahuli kagad dahil pwede itong mag-cause ng paglabo ng paningin at mag-lead sa lazy eye or yung tinatawag na amblyopia. At meron na rin ako nagawang video about sa sakit na ito. Dahil ang nakapaling na mata ay pwedeng maging lazy or tamarin na mag-develop sa oras na dapat ay nagde-develop pa ito. Mas gagamitin na ng bata ang nakadiretso or mas malinaw niyang mata, habang yung nakapaling naman niyang mata ay pahina ng pahina at palabo ng palabo. At kapag naubutan na siya ng 7 years old na dapat fully develop na ang kanyang paningin, pero hindi ito nag-develop ng maayos, ay liliit na ang tsansa na makakita ito ng malinaw at pwede niya itong madala hanggang sa pagtanda na niya. Kumbaga, hindi na ito magde-develop at napag-iwanan na kahit na tumanda pa siya. Pangalawang red flag na pwede niyong mapansin ay yung pag-side or pag-tilt ng ulo kapag meron itong tinitignan. Dahil ang pagpaling ng ulo ay isang paraan ng bata para makakita ito ng malinaw. Pwede kasing senyalis ito ng strabismus sa isang bata na maaaring merong panghihina ng mga muscles nito na nagkokontrol ng paggalaw ng kanilang mga mata. Ang pag-tilt naman ng ulo ay pwede ring senyales ng grado sa mata na astigmatism. At ang pag-chin up para sa mga nearsighted at chin down naman para sa mga farsighted. At nagawan ko na rin ng mga videos ang mga sakit na ito. Ang pangatlong red flag ay yung alam na natin. Ang panonood ng napakalapit sa TV or sa mga digital devices or sa mga binabasa nila. Ito rin ay isang senyales na meron silang grado sa mata na nearsighted dahil mas malinaw ang paningin nila kapag nilalapit nila ito sa kanilang mga mata. Kapag ito ay nakasanayan, ay pwede nitong mapalala ang kanyang pagka-nearsighted at mag-lead din sa amblyopia or lazy eye. Next naman ay yung pagsingkit ng mata. Isa ulit itong paraan para mapalinaw nila ang kanilang paningin. Nagkakaroon kasi ng tinatawag na pinhole effect na kung saan mas nakukonsentrate ng mga mata natin ang pagpasok ng ilaw sa loob ng mata para hindi ito sabog at mas makakita tayo ng malinaw. Makakatulong ito lalo na sa mga may grado sa mata dahil hindi maganda ang focus ng ilaw sa loob ng kanilang mga mata. Isa pang red flag na pwede nyo mapansin ay yung madalas mag-usot ng mata or madalas kumurap. Hindi ito normal at nagbabadyang merong problema sa kanilang mata. Pwedeng nangangati ito dahil sa allergic reaction na pwedeng mag-cause ng irritation. Pwede rin senyales ito na sila ay napuwing kaya kurap sila ng kurap. Senyales din ang madalas na pagkurap at pagkusot na malabo na ang kanilang paningin dahil sa grado sa mata. At worse, kahit rare or hindi common, ay pwede rin itong senyales na may problem na sa neuro or sa utak kaya madalas sila kumurap. Isang napaka-importanteng senyales na pwedeng mapansin sa mata ng mga bata ay yung tinatawag na white reflex. Kapag nasilawan kasi ang ating mga mata ng camera na may flash,
ay nagre-reflect back ito ng tinatawag na red-orange reflex dahil ito ang kulay ng retina. Pero pag ito ay nag-reflect back ng white reflex, ay senyales ito na mayroong problema ang mata ng mga bata. At ang pinaka-importanting kailangan na ma-rule out na sakit ay ang tinatawag na retinoblastoma. Ito ang pinaka-common na cancer sa loob ng mata sa mga bata na kailangan maagapan dahil ito ay nakamamatay. Kaya napaka-importante na kapag nakita nyo or napansin nyo sa mga pictures ng mga bata na meron silang white reflex instead ng red reflex, ay ipa-check up nyo kagad sila sa kanilang ophthalmologist para makasigurado na hindi ito cancer. May video na din ako about retinoblastoma na mas maiintindihan nyo ang sakit na ito. Hindi lang sa bahay pwede may mapansin na red flags, kundi pati na rin sa school. Ang pagkakaroon ng maliit na attention span or pagkawala ng interes sa mga games at activities ay pwede ring sinyales na malabo na ang kanilang mata at nahihirapan silang makakita. Umiiwas din sila sa mga close activities tulad ng pagbasa, pagsulat, or pag-drawing na pwedeng makaapekto sa kanilang school performance. Usually, mapapansin ito ng kanilang mga teacher at kasama na dito yung pagsingkit ng mata at paglapit sa blackboard kapag meron silang kinokopya. Napaka-crucial ng pag-develop ng paningin ng mga bata, lalo na sa oras na dapat ay nagde-develop ito. Kaya napaka-importante na mahuli ang mga red flags na ito na pwedeng makaapekto sa pag-develop ng kanilang mga paningin. Kailangan ito ma-detect at magawa ng paraan ng maaga para hindi mag-lead sa amblyopia or lazy eye na pwede nilang madala hanggang sa pagtanda. Kaya importante ang regular screening at kailangan ipa-check ang mga bata, lalo na kung meron kayong mapansin na kakaiba dito. Panoorin nyo na rin ang video ko about sa paningin ng mga bata. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga red flags na pwedeng magsabi na may problema sa paningin ng mga bata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.